Hi everyone and welcome to a new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! So today is our last day here in Portugal. So for today's video guys, nandito kami ngayon sa Lisbon. And ang activity natin for today ay galing lang din sa Get Your Guide. Ito ay composed ng 3 activities. First is yung walking tour na itutour tayo dito sa Old Town ng Lisbon. Second ay may kasama siyang cruise. And ang third ay ang helicopter ride. So before anything else, kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and pakihit na din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. Isa sa mga pinoproblema ko for today habang naglalakad kami ngayon, una, natatay ako. Pangalawa, yung Facebook ko na naman po ay nasuspend na naman dahil hindi ko alam kung ano bang problema sa akin ni Meta. Wala naman akong ginagawa. Nagkataon lang na yung pinost kong teaser ay maabot, marami yung na-reach kahit papano. Mukhang ayaw nilang mag-progress ako sa aking YouTube career. So anyhow, magtutour pa naman tayo, and then after that, pupunta tayo ng Belém para itry natin yung monk recipe ng pastel de nata. So marami pa tayong vlogs na na-upload na. This is probably the last or second to the last. Depende kung medyo mahaba yung magiging vlog natin. And sana napanood nyo na yung mga previous vlogs natin kasi sayang naman kung hindi nyo yun naabutan and nandito kayo sa vlog na to. If you just want to check it out, nandun lang siya sa ating YouTube account. It's John Harvey. Go to our playlist and then click yung Portugal para makita nyo lahat ng mga in-upload natin doon sa Portugal nating activity. Okay? So, nandito na kami ngayon sa waiting area namin sa may McDonald's, and dito lang kami mag-aantay para sa tour namin na mag-start ng 9 o'clock in the morning. I-cut muna natin. Titingnan ko lang kung ano nang plano sa akin ni Meta kasi nag-submit na naman ako ng verification ko dahil ang sinasabi nila ay hindi daw ako yung naka-login. Na-stress na ako talaga ng malala. Okay. So feeling ko dito naman tama naman yung meet up point namin, and titingnan lang namin kung sino yung dapat naming i-approach. Nakalimutan ko pala kayo sabihan na nag-breakfast na pala tayo sa hotel. Hindi lang kami nag-video kasi first, late na naman kami nagising. Although, hindi naman totally late. Nagising kami around like 7 o'clock and then natapos kami ng around 8. So, we have less time to eat dahil kailangan nga namin dumating dito ng 8:45 to find out na kami lang yung pangalawang grupo na dumating out of 14 groups. So imagine niyo kung gaano kami kaaga pa doon sa specific time kasi natatakot kami maiwanan dahil ito yung pinakamahal naming activity. If I was not mistaken, this activity costs us like 130 pounds or more or less 135 euro. I-convert nyo na lang siya. Let's do the math. Kung 130 pounds times 70. So yun, just do the math. And wala na, excited lang ako. Although this is our last day, malungkot pero at the same time happy kasi we managed to visit like almost 8 cities and municipalities na hindi usually napupuntahan kapag nagta-travel ka. Dahil usually either Porto or Lisbon lang yung napupuntahan mo. Pero tayo, nandami nating napuntahan. Nakapunta tayo ng, of course, Lisbon, Fatima, Costa Nova, Gaia, Porto, Sintra, Cascais, at magbebelem pa tayo mamaya. So, sobrang dami nating napuntahan, and I'm really glad that we managed to visit all those cities. And na-vlog natin siya. So, kung gusto niyo siya panoorin, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, punta na lang kayo sa ating YouTube account, and please do visit our Portugal playlist para makita nyo. Ngayon, try lang natin mag-montage sandali. Like maybe around 10 to 20 seconds. Mapakita ko lang sa inyo yung vicinity na pinag-aantayan namin. Pero definitely maglilibot naman tayo mamaya. So I don't think need kong mag-video na agad ngayon ng matagal kasi for sure i-discuss naman to before pa kami mag-helicopter ride. So sandali lang, okay?
Bali, nag-discuss na yung tour guide namin. Doon sa unang pinakita ko sa inyo, yung mga puno na daw yun ay nagkakaroon ng color purple na bunga every summer. But usually yung peak ng summer, actually hindi ngayon yun. Kailan ba peak ng summer nila, Diana? September. Pero ngayon patubo pa lang di ba? Actually, yun, patapos na. So siguro mga July. And then sobrang nagiging punong-puno daw yun ng purple and sobrang bango daw. Kaya dapat makita nyo siya daw ng bloom kasi sobrang bango din. Ngayon naakyat kami. Hindi ko nakalimutan kung ano aakyatin namin. Akyat na yata kami sa heaven. Bago, bababa kami, then magko-cruise and then punta ng helicopter. So magmo-montage-montage na lang tayo along the way. So ito pala yung train, dito pala yung train station kung saan yung easiest access mo papunta ng Sintra and Cascais. So ito yung two routes na pwede natin gamitin daw if ever we want to use the public transport going to Sintra and Cascais. And alam nyo ba, nasa loob niya yung fancy restaurant, fancy Starbucks, ayan o. Tadan! Si ate o. Shala! Diana! Shala! Itawa mo yan, Diana! Oh, siya. Makikinig tayo din. Ganun na lang gawin natin. Simultaneously, mag-video and then magsasalita, magdi-discuss para informative. Ayan, nag-discuss siya ulit kanina and yung nakita yung dalawang statue doon, yun daw yung way ng pag-create nila ng mga kalsada. So, itong white daw ay limestone and ano yung isa, yung black? Nakalimutan ko yung itim, sorry guys. Basta dalawa yung kulay nakita nyo, di ba? And then, nung umpisa, mga square-square lang siya and then yung isa naman, yun yung nagde-design. Bali, may pangatlo pa daw na statue, yun naman yung pupuntahan natin dito sa kabilang side. And then, itong nakita nyo, yung monument kanina, ito daw ay Monument of Independence na na-create noong 1640 to celebrate their celebration of independence against Spanish colonization. Sana tayo din, no? May ganun ba sa Pilipinas? Parang wala, no? No independence kasi nasakop rin naman tayo ng ibang bansa after, no? Okay, mag-cut tayo ulit and then doon tayo sa next stop natin. Ayan, dito daw tayo sasakay paangat ng pupuntahan namin. So, ito ay old transport system nila. Diana, anong tawag dito? Tram? Parang ganun din, no? Alam niyo yung sa Victoria Peak tram saan yun? Sa Hong Kong. Ganon. So may ano siya. Parang ganon yung dating niya. Ayan, nandito na tayo ngayon. Nakasakay na tayo and sobrang saktuhan na kami. Nag-aantay lang siguro to ng time bago umakyat. Then re-videohan natin. Wag lang sana ma-upload tong DJI. Kasi baka pag nag-video tayo ma-upload. Sana hindi tayo mahablutan para may ma-upload tayo. Kasi kapag na-upload to, wala tayong ma-upload. Tsaka problema pa rin ako ngayon kasi nakaano pa rin tayo sa Facebook. Naka-suspended pa din tayo. Ayun na, akyat na. Videohan natin.
ito na tayo sa may overlooking ng pinaka-city of Lisbon. Ang sinasabi niya, ito daw ay hindi daw yan dagat. Yan daw ay river lang. And then if you want to go 15 kilometers or more, that's where you will see the ocean. And ayun ay ang Castle of St. George. Kung nakikita niyo yun nandun, yun yung Castle of St. George. And nauna daw, then nag-build din daw yung mga Greeks dito ng kanilang mga infrastructures. So ito yung pinakabuuan. Then ikat ko ako para makapag-montage tayo ng maayos. Guys, itong nakikita nyo ngayon, dumadaan kami dito sa High Neighbor Street nila. Ito daw ay ang mga naging celebratory place ng mga naglalayag or yung nagsisale before to explore nung 14th century. So yung mga naglilibot daw para yung mag-explore, like kumuha ng mga goods, yung parang mga cartel sa Pilipinas noon. Yung pupunta ka ng China para makipag-trade ka. So, uuwi sila dito para ibenta nila yung mga nakuha nila for the past 6 months or a year ng paglilibot nila, and then gagamitin nila yung pera pang celebrate, pang inom, then tsaka sila ulit lalayag. So, ito yun. So, ngayon, na-convert na tong area na to as mga locations for bar. Siyempre, maaga ngayon, guys. So, wala ngayong laman. Kapag daw, ang determination daw kapag maganda yung gabi ay kapag daw puro lime, puro mga basong gamit. So, ibig sabihin, maayos daw yung pinaka naging gabi kasi maraming nabenta, maraming nag-inom. Diba? Come on. So, ayun. Ikat natin dito. Then, pag may napuntahan pa tayong iba, may diniscuss pa siya, sasabihin ko din sa inyo. Kung makikita nyo sa unahan, nandito tayo sa Church of, ano to? Nalimutan ko na naman yung name. Church do Carmo. And then, itong church na to ay kilala bilang church na walang roof. At kung makikita nyo naman dyan sa picture dyan, yan, nagkakaroon sila ng light show ulit. Same with dun sa Porto. Parang common thing lang sa kanila, no? Yung light show. And then, kung makikita nyo dun sa taas ng picture na, ayan, walang bubong, pagkita natin dyan, oh. Yan na yung pinakaloob. Kitang-kita mo agad sa gilid yung church na hindi siya nasasakluban ng kung ano. Ito daw ay minentain na nila after nung earthquake para daw makita at mapaalala sa mga tao kung gaano kalala yung devastation na nangyari simula nung nagkaroon ng earthquake dito. So, earthquake prone din pala ang ang Portugal. Hindi ko inakala na nagkaka-earthquake din pala dito kasi mostly sa Europe parang wala naman tayong na-encounter na mga earthquakes eh. Pero ano din pala sila, prone din pala sila. Pababa kami ngayon. Feeling ko papalapit na kami dun sa pinaka river, and then magsasakay kami para makapunta na dun sa may helipad para makapag-start kami helicopter ride for 10 minutes din babalik. So actually, ang dami namin na-explore na lugar. Kasi hindi lang basta yung napupuntahan namin. Parang kapag kami hindi namin ito mapupuntahan kasi di na namin alam. Anyway, mag-montage tayo sandali. Nandito na kami sa may pinakatuktok, and kung makikita nyo itong nasa kabilang area, 1, 2, 3, click natin. Ayan, kung nakikita nyo yung lift na yan ay may naisip ba kayong kamuka? Ayan, zoom natin. Kung meron man, comment nyo sa baba. But kung hindi nyo man alam yung idea, ito ay gumawa ng Eiffel Tower. Nakalimutan ko lang yung pinaka-name niya, basta ang surname niya ay Eiffel. So,
Isa to sa mga ginawa niya na dalawang infrastructure dito sa Portugal. Isa dito sa Lisbon, itong ang leaf na ito, at isa naman yung bridge na nakita nyo sa Porto. If gusto nyo rin yung makita, check nyo yung vlog natin dun sa Porto. And nandun lang yun. Ilang beses ko din yung pinakita sa sobrang dami ng best naming dumaan doon. Sa taas, sa baba, at saka dun sa may river na view lang. Makikita nyo siya. Ayan, nandito na tayo ngayon sa baba nung lift na ginawa ni Gustave Eiffel. Yung sa Eiffel Tower na. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. And then ito, nakalimutan ko yung name ng artist. Gumagawa siya ng mga artworks na gawa sa mga recycled materials. And napakarami daw talagang graffiti at saka mga wall artworks na ginagawa dito sa Portugal. Pero mas marami daw talaga at mas OA ang sa Amsterdam. This is how it looks like. Yes. So the one on the left, this is virgin corn. The one on the right is after we started to harvest a couple of times. Yan ang mga itsura ng mga products nila. Cork tree. Yes. In the old days we would do tiling for the ground. Nowadays you can do anything. Yes. And you will find it usually grown in Portugal and in Spain naturally. Yes. It's the only product that will do more production than in Spain. It takes a long time. If you plant one today, you will need to wait 25 years to harvest it the first time, and then 5 to 9 years to harvest it again. Yung cork. So ayan, ito tutong puno pa lang to, 5 to 9 years bago makagawa ng isang takip ng cork. So grabe. 25 years. 5 to 9 years bago tumubo ulit. Okay. Okay. So ayun, narinig nyo naman. So mas malinaw na yung info. Ayan, mas pinaboran ko na sa harap na lang ako maglagay ng camera kaysa sa mukha ko para mas ma-appreciate niyo yung view habang nagsasalita na lang ako. Diba guys, promise, maglakad-lakad ka lang dito, ma-amaze ka talaga. Pero like, syempre, tourist ka kasi. Pero ang ganda niya, kakaiba kasing dating, especially for me who lives in countryside in United Kingdom. Parang, this is so refreshing and this is so life. Kasi wala, buhay na buhay kahit saan ka pumuntang kanto, madaming tao. At of course, itong Mantegaria na pastel Giannata. Yan yung sinasabi doon. And tingnan nyo, grabe, wala ka nang ibang masabi, di ba? Talagang preserve na preserve yung structure. Hindi nila kinalimutan yung history nila and then mas preserve nila para mas maraming makakita ngayon. So, sobrang amazing nung ginawa nila dito. As in, sana ganito rin yung nangyari sa Pilipinas. Parang maintain lang nila, ni-restore lang nila yung mga old structure natin sa Intramuros. Then ginawa nila yung all throughout the country. So siguro sobrang ganda talaga. Mga Portuguese nakahanap sa atin. Hindi na ako nag-microphone kasi nalalaglag-laglag siya at baka mawala pa. Kakabili ko lang. Tsaka ko na siya ayusin. Anyway, andito ulit tayo kung saan tayo nag-sunset boat party. And, andito tayo sa may monument nila. Parang ano siya, square. Napakalaking square ng parang palasyo na rin ata yung dating neto. So, ayan. Videohan natin, i-montage natin kasi ang ganda na nung view dito sa malayo and for sure mas ma-appreciate nyo siya.